rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh ng beauty natin. Charot! So yun, so nakakaloka. Bakit ako naluloka? Naluloka ako sa mga nangyayari dito sa social media. So yun, dahil nga sa mga kaganapan nga dito sa Miss Grand. Diyos ko, taon-taon na lang talaga, no? Hindi mo talaga maiwasan na may mga eksena na nagaganap dito sa Miss Grand. So, kabog talaga dito kay Miss Myanmar, o di ba? So, yun. So, alam niyo sa totoo lang, nalulungkot ako para kay Miss Grand Myanmar kasi nga, di ba, sa sitwasyon na nangyari sa kanya, ewan ko, hindi ko rin maintindihan kasi sa kabilang banda, nabigyan sila ng second runner-up na posisyon pero ayaw nila. Yung iba nga na El Tocuyo, di ba? Tingnan nyo katulad ni Laos na El Tocuyo, si Vietnam na El Tocuyo ng bonggang-bongga sa Venezuela. Pero sila, Diyos ko, ang dali-dali sa kanila na malagay dito sa second runner-up na, alam mo yun, na halos parang hindi naman ganun kahirap yung posisyon na nakuha nila yun ng ganun-ganun lang. Di ba? Kasi kung iisipin mo yung iba talaga effort na effort. Alam nyo, sa totoo lang, pag nakita nyo nga si Miss Paraguay in person, tapos kung gaano kabait yun, kumpara dito kay Miss Myanmar, oh my gosh, maloloka ka talaga. Malakas lang si Miss Myanmar dahil sa dami ng sumusuporta sa kanya at yung boto. Pero sasabihin mo na talagang, ay bongga to, ay winner to. Yung dahil sa strong siya, hindi. Ganon. Kaya, kung ako sa kanila, sana tinanggap na lang nila yon at pinagpatuloy na lang nila ng bonggang-bongga. Kung na-feel bad man sila nung gabi ng coronation night, di sana ipinagpatuloy na lang din nila yung laban nila. Di malayo pa yung narating nila, di ba? So, yon. So, nakakapanghinayang sa kabilang banda. Kasi nga, isipin mo na lang, ganun yung nangyari, wala tayong magagawa, di ba? Kasi decision na ng organization na talagang i-dethrone sila para, alam mo yon na siguro ayaw na ni Mr. Nawat na pakinggan pa yung mga sinasabi nila kasi parang nabababawan sa mga rason nila. And sabi ng gano'n ni Mr. Nawat, di gumawa sila ng sarili nilang pageant na sila ang kukuha ng title. Kasi parang dito, kasi parang dinideclare kasi din nila na sila na yung title Sila na yung dapat yung panalo. Walang competition. Dapat nagkaroon man ng competition, dapat sa kanila ibinigay kasi malakas sila. Ang tingin ko naman dyan, kasi noon last year, naka first runner-up sila. Pagkatapos, this year, siguro talaga naghahabol sila para sa corona. Kaya lang nabigo sila, di ba? Or hindi ko rin alam kung ano ba behind the scene ng mga pinaggagawa nila at bakit gano'n sila habol ng habol. Siguro dahil sa papremyo or gusto nila talagang manalo sila, win-win situation. So yun, nag-iiyak nga yung national director doon sa sa social media kahapon na nakakalungkot pero wala tayong magagawa, di ba? Pero ito talaga pinakanaloka ako, yung naglabas sila ng sarili nilang forecast. So sa forecast nila, ang panalo ay si Miss Myanmar. Tapos second runner-up nga itong si si India. At ginawa nilang third runner-up dito si Philippines. So yun, first runner-up si India, second runner-up si France, at third runner-up si Philippines. Parang kung iisipin mo, talaga ba? Ginawa ninyo yung third runner-up si Philippines sa forecast ninyo. Forecast nila yon. Pero yung forecast nila versus reality, so yun, ang layo. Kaya yung ina-expect nila, yun, naloka-loka sila. Tapos, parang hindi ko lang maintindihan na ba't kailangan ganon yung pananaw nila. So, medyo mahirap intindihin pero buti na lang at na-dethrone na rin sila. Pero nandoon yung panghihinayang kasi 'di ba? Tinapon nila ng ganun-ganun lang yung posisyon at nagmalaki sila. Instead na ipinakita sana nila sa buong mundo na kung gaano sila ka-sports, gaano kagaling ang mga queens nila,
na kaya tumanggap ng pagkatalo. Kasi napaka-importante nun, guys. Kaya nga, di ba, yung mga nakaraang taon, ganyan din naman tayo, nagagalit tayo sa kanila. Pero, ang ending kasi nag-reflect doon sa kandidata nila. So, ngayon, meron pa bang magkakaroon pa ba sila ng national director dito? So, hindi ko alam kung itutuloy pa ni Hato, ano to? Hato, di ba? Etong pagiging national director niya dito in the future. Pero, syempre, hangad natin. But, ang nakikita ko dyan, pwede kasi maging national director din yung Miss Grand nung nakaraang taon na naging first runner-up, di ba? Baka yun yung maging kasosyo ni ano ni Mr. Nawat. Nakakaloka. Anyway, so tingnan natin. In the future kasi, alam nyo, sa totoo lang, magkakaayos at magkakaayos din eh. So, sana naiwasan na lang magsalita ng hindi magaganda para, alam mo yon, naging maganda yung relationship at naituloy nila ng bonggang-bongga yung samahan nila. So, sana pinili nilang manahimik katulad ni Mr. Arnold nung nakaraang taon, di ba? Tahimik lang siya, wala siya sinasabi sa social media. And hindi niya pinatulan kung ano man yung mga nangyayari sa social media. Ano doon na talaga nag-walkout sila. Kaya nga naloka ako nung ano, sabi ko, Diyos ko, taon-taon na lang talaga. Parang feeling ko kasi masyado din na-spoiled yung mga national director o yung mga bansang katulad ng Myanmar, Cambodia, at to Southeast Asia, yung mga bansa dito na parang masyado silang na-spoiled ni Mr. Nawat or masyadong ang dali-dali lang nilang sisihin si Mr. Nawat pag hindi sila nanalo. Tapos parang ang bilis-bilis lang i-blame kay Mr. Nawat yung lahat. So nakakaawa kung iisipin mo, grabe yung stress na dinadanas dito ni Mr. Nawat sa Miss Grand. But sa kabilang banda naman, nakikita naman natin na nagtatagumpay naman, di ba? So yun, so sana maiwasan lang yung mga ganito na next time. Kasi syempre, hindi naman perfect yung lahat. Kasi parang lahat kasi, ano kumbaga dito, nag-e-expect. Lahat kasi na parang nag-e-expect na manalo, gustong magkaroon ng award, or gusto makuha yung corona. In fairness naman, kaya nga sila naglalaban-laban. Pero dapat, fair din sila. Yung kumbaga parang, ibigay nyo yung best niyo pero wala akong mapapromise sa inyo kung mananalo ba kayo o hindi. So, dapat aware dyan yung lahat. Pero ngayon, in fairness sa mga Latinas, wala tayong naririnig sa kanila. So, mas ninangaan ko yung Colombia. Kasi yung Colombia kasi, parang nung last year, naka-second runner-up sila. Tapos, this year, na ano sila, yung parang, ano ba yung ginawa nila? Parang, wala lang, okay lang sila, di ba? So, hindi man sila nakarating sa top 10, pero okay sila. So, ibig sabihin, yung acceptable ba nila? Either sa Venezuela, o di ba, na El Tocuyo sila 2 taon. So, hindi natin alam kung this next year, kung magpapadala ba sila ng bonggang-bongga, ba't ngayon tahimik lang sila, wala silang sinasabi. O, di ba? Na El Tocuyo sila, 2 magkasunod na taon. And ngayon wala silang sinasabi kahit ano. Deadma. O, di ba? So, yun yung mga sinasabi ko. Eh, kasi ito kasi mga bansang to, yung alam mo yun, yung sobrang ang lakas maka-queen, di ba? Tignan mo si Vietnam, tahimik lang. O, si Indonesia. Si Indonesia nga, kung tutuusin, yung galawan ni Indonesia sa ni Myanmar, Indonesia is better more than kay Myanmar. O, di ba? Pero, nakita naman natin na parang tahimik lang si Indonesia. Hindi siya nagrereklamo, wala siyang sinasabi, basta nandiyan lang siya. Di ba? At hindi sila nagko-comment kay Philippines kung naka-first runner-up. Oh. So, yon. So, maganda yung ganong eksena. Ako naman, masasabi ko naman na talaga sa atin, ginawa talaga ng lahat na makakaya ni CJ yung laban niya dito sa Miss Grand. At hindi naman questionable yung performance niya. Kaya, yung sasabihin mo na ilalagay mo sila sa third runner-up dahil ang gusto ninyo ay ganito dapat yung resulta, kalokohan yan, di ba? Sila na lang yung magpapatakbo sa utak nila kung ano yung gusto nila. So, I think tama nga yung sinabi ni Mr. Nawat na magtayo kayo ng sarili nyong pageant tapos ipanalo ninyo yung mga sarili ninyo doon. O, di ba? Diyos ko, si Mr. Nawat
pa, hamunin mo. Ang ending niyan na nga kayo, di ba? So, yun. So, nakakapanghinayang dahil sa mga desisyon na mali. So, yun. So, sana magkaroon sila ng reconciled, maayos nila. So, sabi gano'n, so, sino yung aangat? So, siguro si France aangat, tapos may si Brazil aangat, tapos siguro may isa pang aangat. Di ba? So, ang gusto ko dyan, sana mawala si India para umangat si Philippines. Charot! So, yun, nakakaloka. So, anyway, so, syempre, hangad pa rin natin yung kapayapaan nila at sana magkaroon nga sila ng reconciliation na, alam mo yun, makapag-usap, matry nila yung mag-meet halfway, di ba, in the future. Hindi pa na mahuli yun lahat. Pwede pa naman sila tumawag kay Mr. Nawat na, hello, sorry sa mga nangyari, mga ganun. And I think pagbibigyan sila. Diba? So, yon kayo guys, sa mga makamamasam dyan, anong masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ninyo yan para at least alam ko kung ano ang chika nyo. So, maraming salamat, syempre, sa inyong lahat, sa suporta, pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po syempre ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling lang at laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you guys. See you tomorrow.